May international flight ka ba ngayong 2026 pero nalilito ka pa rin kung paano mag-register sa e-travel? Dahil maraming first-timer travelers at OFW ngayong kinakabahan sa airport process, lalo na kapag hindi kumpleto ang requirements or mali ang registration. And to be honest guys, isa sa pinakaayaw nating mangyari ay ang ma-delay, ma-hold, or ma-stress sa airport dahil lamang sa maling impormasyon. Pero huwag ka mag-alala dahil sa video na ito, ituturo namin ang step-by-step process kung paano mag-register sa e-travel. Ituturo ko sa iyo ang step-by-step process kung paano mag-register sa e-travel Philippines ngayong 2026. Pag-uusapan natin kung paano gumawa ng account, anong impormasyon ang kailangan, paano makuha ang QR code, at anong mga common mistakes na dapat iwasan. Kaya kung OFW ka, tourist, first-time traveler, or balikbayan, welcome back sa ating informational hub, Jen here. But before that mga kariko, disclaimer lang po, ang video na ito ay para sa informational at educational purposes lamang based sa official announcement at public guidelines at impormasyon mula sa legitimate government sources, hindi po affiliated, connected, or officially associated ang channel ito sa anumang government agency. Para sa official updates at complete information, bisitahin lamang ang official e-travel website. Ayon mismo sa Bureau of Immigration at official e-travel site, libre lamang ang e-travel registration at dapat lamang gamitin ang official government website upang maiwasan ng scams at fake registration sites. Ngayon guys, ano ba yung e-travel? Bago tayo pumunta sa actual registration process, alamin muna natin kung ano ba talaga ang e-travel. Ang e-travel ay isang online system ng Philippine government na ginagamit para sa immigration, custom declaration, at health declaration ng mga pasaherong papasok or palabas ng Pilipinas. Ibig sabihin, pinalitan nito ang dating paper forms na sinusulatan noon sa airport. Kaya ngayon, mas mabilis at mas convenient at mas organized na ngayon ang process dahil online na ang registration. And take note guys, libre lang ang e-travel registration. Kaya mag-ingat po kayo sa mga fake website at yung mga taong nagpapabayad para dito. Ayon mismo sa official e-travel portal, ang registration ay ginagawa online bago inyong flight. Ang official e-travel portal, just check this. So, sino ba yung mga required mag-register? Kadalasan, kailangan ito para sa mga Pilipinong babalik ng Pilipinas, OFWs, foreign tourists, mga aalis ng bansa, mga first-time international travelers, balikbayans, at dahil posibleng magbago ang policies, depende pa yan sa government regulation. Mahalaga daw i-check lagi ang official announcement bago bumiyahe. And guys, mas mabuti ng handa kaysa maabala sa airport pa. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga kailangan bago mag-register. Para mas mabilis ang proseso, ihanda muna ang mga sumusunod. Passport, flight ticket or flight details, active email address, contact number, address sa Pilipinas or hotel accommodation, airline information, and napakahalaga na tamang lahat ng detalye. Dahil kahit simpleng typo lang sa pangalan, passport number, or flight information, pwedeng magdulot po ng delay sa airport processing. And up next, step-by-step e-travel registration. Step 1, pumunta muna sa official website. Una, gamitin muna yung cellphone or computer, buksan ang iyong browser at pumunta sa official e-travel registration website. Ito po yon. Kapag nasa homepage na kayo, pindutin lamang yung register or create account. Step 2, gumawa ng account. Ilagay nyo po yung mga active email address nyo. Pagkatapos, gumawa ng secure password. Siguraduhin tandaan nyo ito dahil magagamit nyo ito in the future travel registration, or mas better po na i-take note nyo dyan sa mga personal notes nyo or mga notebook pocket. And pagkatapos mag-register, may verification email na ipapadala sa inyong email address. And buksan lamang inyong inbox at i-click ang verification link, at kapag wala pa rin, i-check yung spam, junk folder, and kapag verified na, pwede kayong mag-login. Step 3, ilagay ang personal information. Sunod naman ang paglalagay ng personal information, kasama rito ang buong pangalan, passport number, nationality, birthday, gender, and contact details. Siguraduhin parehas na parehas ang details ng inyong passport dahil sa kapag may mali impormasyon, again guys, posible talagang magkaroon ng problema sa immigration or check-in.
Step 4, ilagay ang flight details. Pagkatapos, ilagay naman ang iyong travel information tulad ng airline, flight number, date ng biyahe, country of origin, purpose of travel, and address sa Pilipinas. Kung OFW kayo, siguraduhin updated ang iyong details at kung tourist naman kayo, mahalagang ilagay ang hotel or accommodation address. Step 5, health declaration at customs. Depende sa current government requirements, maaaring kailanganin ding sagutan ang health declaration at custom information. Basahin mabuti yung bawat tanong at sagutin ito ng tama. Again guys, iwasan talaga na may maling impormasyon. Step 6, isubmit at kunin yung QR code. Napakalaga yung QR code na ito guys dahil ito yung ipapakita nyo sa airport. Kaya siguraduhin i-screenshot, i-save, or i-print ito bilang backup mo. Mas mabuti nang prepared kaysa mag-panic sa airport. Ngayon, ito naman yung mga common mistake na madalas na gawin ng travelers. First, ang paggamit ng fake website. Siguraduhin official po yung mga e-travel website lamang na ginagamit ninyo. Second, maling passport number or maling spelling ng pangalan. Third, maling flight details. And pang-apat, late registration. And lastly guys, ang hindi na pag-save ng QR code na napakasimpleng bagay nito. Pero malaking abala kapag nakalimutan, kaya ugaliing i-double check ang lahat bago po bumiyahe. Pero tandaan guys, na kahit kumpleto yun po yung e-travel registration nyo, mahalaga pa rin ihanda ang iba pang mga travel requirements tulad ng passport, visa kung kinakailangan, return ticket, valid IDs, at iba pang supporting document. At syempre, mag-ingat pa rin sa mga scammers at fake travel assistance online. Laging official website at verified information lamang ang pagkakatiwalaan ninyo. Sa panahon ngayon, mas mahalagang maging prepared bago bumiyahe lalo na sa international travel at malaking tulong ang mga e-travel registration para maging mas mabilis, mas maayos at less stressful ang iyong airport experience. Kaya kung may biyahe kayo ngayong 2026, siguraduhin maaga kayong mag-register at i-double check po lahat ng impormasyon. Kung naging helpful ng video nito, please don't forget to like, share, and subscribe. Again, Jen here. See you in the next one.